Hello! Welcome na naman sa isang episode ng Hot Patatas, no? At syempre mga katribo, ang kasama ko ngayon, no other than the handsomest creative director in the country. Yan. No, di ba? Alvin Casiban po, and of course. Ako po si Chinky Mangkukang naman, syempre. Oo, ang inyong katribo. Habang buhay. At ako naman ang kasalukuyang humahalili muna. Pansamantalang humahalili pala kay Vernon Velasco since may mga interview work lang po siya naka-assign today. Siya ngayon sa isang event. Kaya andito na naman ako sa harap ng camera. Yan. Kaya sinasabi ko, dito lang naman talaga mga katribo kayo makakakita ng ang gagwapong host, ang gagwapo na mga creative team, di ba? With pinangungunahan natin creative director. At si Raven, syempre. Andyan pa si Raven. Si Eric. Si Eric. Sus! Oh. Diba? Kompleto talaga. Talaga! Hindi lang visual sa screen ng kaya-aya. Wow! Uy, teka, thank you dun sa mga, very hospitable na mga restaurants and hotels sa ating mga editorial team na namasyal sa Angeles City yesterday. Yesterday, a big conference there. Alam ko, nagpunta sila sa restaurant ata ni Chef Sao Del Rosario kahapon, I forgot. And they were given the great talagang treat. Thank you so much. Masarap to ang pagkain. O sana makapunta rin tayo. Oo nga, ma'am. At sabi nila, silang may sabi nito, kinikwento lang naman sa amin ng aming mga kasamahan na nagpunta ron. Ang sabi nila, bakit ba mga taga Daily Tribune? Ang gagaling na, ang gaganda pa. Uy! O, diba? Ay, salamat po sa inyo. Marami pong salamat. Pagpalain pa kayo ng maraming Kasama po talaga sa requirement yun, ma'am, bago makapasok dito. May face value din. Buhat na buhat, grabe. Ay, kita-kita nyo naman, no? Ha? Magaling na. Magaling pang sumulat. O, magaling pang mag-direct. Saan naman kayo hahanap ng ganyan? At gwapo pa. Ay, grabe ba? Buhat na buhat. Ay, Vernon, papalitan ka ngayong araw. Tomorrow, anong araw ba ngayon? Monday, we hope that you can join Friday ngayon, o by next week. Oo, sana long weekend. Grabing long weekend. Sunod-sunod ang mga long weekend natin, ma'am. Starting from the Holy Week na, tas until now. Please be safe and well. Wala namang long weekend sa amin eh. Trabaho pa rin kami. Pag sa media, wala talaga. Wala talaga. Ang serbisyong pampubliko talaga. Kaya, at hindi nga, sabi nga, di ba, hindi natutulog ang balita, ma'am. Kaya lagi tayo nakatutok talaga dyan. Katribo muna bago ang lahat. Yeah. Of course, hindi naman natin sinasama dyan ang Diyos. Diyos is the best ever, the pinakamataas. Pero syempre sa serbisyo publiko, kayo muna dapat. Yes, Kaya, interest talaga ng public ang unang-una. Pero ikaw, ma'am, kamusta naman ang week mo so far since Friday? Nung nakaraang Holy Week, nandun kami sa North, kami magkakapatid, saka ilang mga kasamahan natin dito sa Daily Tribune na nakahabol. It was centered primarily on worship. Nakakatuwa, ang ganda-ganda ng aming weekend. Kaya lang, buti na lang, hindi kami naabot ng mabigat na traffic, heavy traffic going home, kasi maaga kaming umalis ng Saturday, pabalik dito. So yung pinaka-traffic lang ay doon sa malapit sa mga toll. Kasi medyo doon ang bottleneck kung saan maraming, hindi kaya nung mga tellers, yung dami. Okay, pumipila kami doon. Kahit naka-RFID, ma'am, almost RFID lahat talaga. Kahit naka-RFID ka, talagang sa volume ng hindi kaya. Nagsimula yung heavy traffic, Holy Wednesday. Kailan po ba kayo nagpunta up north? Maaga kami ng Wednesday, Holy Wednesday. Holy Wednesday pa rin. Maaga. Kasi meron pa kaming mga meetings, talagang cramp namin yung schedule namin ng Holy Monday and Tuesday Wednesday na madaling araw, nagbiyahe na kami. Okay. Yung iba, nagbiyahe sila sa bandang hapon kasi di ba half day pa. So kami, nagtrabaho kami online. So, remotely. Lahat naman, kahit Holy Week tayo, ma'am, Good Friday, Monday, Thursday, nagkatrabaho pa rin. Pero yung at least, yung Friday, Good Friday, nagpahinga naman talaga tayo. Yes. Nagpahinga naman po talaga. Well-deserved rest din naman. No? So, simulan na natin to, direct. Okay. Sige. So, sige, ako na dito, ma'am. Mauna ka muna. Oh my! Pag-aralan natin to, tingnan natin. Okay, eto na. Ang unang news roundup natin ngayon for this day, dito sa Hot Patatas. Ito, ang inflation ngayong Marso tumaas ng 3.7%. No? So ito na nga. The country's headline inflation rate surged to 3.7% in March due to the soaring prices of food
and transportation during the month, the Philippine Statistics Authority said on Friday. In a briefing ng National Statistician and PSA Chief na si Claire Dennis Mapa, sabi nga niya na 3.5% ang headline inflation rate o ang pace of increase in the price of goods and services increased from 3.4% in February but is lower than the 7.6% rate recorded in March 2023. So, ang laki na, malaking difference na naman. Oo, no? pero at least, kahit na mas mataas ang rate ngayon compared to last month, ang laki naman din ng difference compared to last year. Yung sabihin, may significant progress din naman talaga na nangyari. Malaking bagay. Ang inflation naman talaga, medyo may pagka-unpredictable, ma'am. No? Tsaka, lalo na ngayon, may mga natural, ang tawag dito, yung mga phenomenon na natural, we cannot do anything about it. Kagaya niyan, may El Nino. So, yung ating mga pananim ay damay. Kaya, ang ating supply ng pagkain ay nababawasan. At yan ang naghihigit ng mga presyo pataas. Yun nga, lalo kung mataas yung demand, mababa yung supply. Kaya nga. Gagalaw po talaga yan. No? Hindi siya, because of man-made reasons, no? Talaga mostly dahil din doon. Tsaka yun nga, ma'am, yung mga nag-prepare din for Holy Week na uuwi ng mga probinsya, of course, nag-stock sila ng mga pagkain or anything na kailangan nila dalhin sa probinsya. Nabawasan ang supply na pangkaraniwan na dapat andyan, no? Yes. So, eto na, core inflation which strips out volatile food and energy items in the consumer basket decelerated to 3.4% in March 2024, indicating a decline from the preceding month's 3.6% and notably lower than that 8% recorded in March 2023. Year-to-date, the average inflation rate stands at 3.3%. March's 3.7% rate is close to the upper range of the government's targeted range of 2% to 4% of inflation. This indicates a consecutive increase in inflation for the second month in a row, following a downward trend over the past 4 months. Ito, statement galing kay PSA Chief Dennis Mapa. No? Our expectation is the inflation will increase until July because of low base effect, unless there is an intervention that will happen in the market that will bring down prices. We expect that in August, it will gradually slow down, Mapa said. And higher prices in food, transportation, and accommodation, yun yung mga naging cost din. No? In the briefing, Mapa said that the increase in inflation last month was primarily fueled by higher prices in food and non-alcoholic beverages, rising from 4% in February to 5% in March. The national statistician added that prices in transportation services likewise increased month-on-month from 1.2% in February to 2.1% in March, followed by restaurants and accommodation services climbing from 5.3% to 5.6%. Ito naman, ang rice inflation naman in March surged to 24.4%, marking its substantial rise since reaching 24.6% in February 2009. This segment contributed to almost half of the overall inflation rate for March. Mapa, ito dinagdag din ni Mapa na ang persistent substantial double-digit rise sa rice inflation ay attributed sa mababang base effect observed from January to July 2023, during which inflation for this agricultural commodity remained relatively low. Okay. So, ayun na nga, ma'am, no? More on sa mga commodities talaga yung nag-cause nito pagtaas ng actually hindi naman siya very significant na pagtaas and within target pa rin naman ng government. Yung expectation, no, kumbaga, kasi expectation na-expect pala, nila for 4% pero medyo mababa tayo ng konti. Given yan kasi alam mo naman, dumarami ang tao, dumadami ang supply, ang demand. Pero maliit ang supply. Lalo na ngayon na meron tayong tinatawag na El Nino, kung saan yung mga ibang mga produce natin ay kailangang maagang i-harvest para man lang mapakinabangan. Otherwise, matutuyo. Dahil sobrang init. Imagine mo, lumabas lang ako sandali, ay talagang palagay ko, kaya pala may namamatay talaga sa Yes, ma'am, yes, ma'am. Grabing init. Sabi ko, aba, ganito talaga pala kainit. Kasi nga, madalas, magmi-meeting ka, nasa loob ka ng lugar, ng mga restaurants, hindi masyadong nararamdaman. Uuwi ka paggabi na, so kahit mainit, hindi na ganun kainit kasi wala ng araw. Pero sobrang init. Sobrang init talaga. O kaya talagang kailangan yung mga
produce natin ay talagang i-harvest na. Pero gusto ko lang sabihin, on our way back here from the north, papuuwi na kami nung Sabado, meron kang makikita sa daan dyan sa Marcos Highway na mga kubol-kubol at mga truck na nagbibenta ng sibuyas at bawang sa halagang 35 pesos ang kilo. Pero pag namili ka lang ng medyo malalaki, medyo may presyo. Pero pag hindi doon ka sa maski sa hindi ka mamimili dakot-dakot ka lang ng dakot, it will be it costs around 35 pesos. Napakalaking mura compared sa mga sa grocery store. Kaya kahit punong-puno kami ng mga tinapay. Tinapay talaga. Galing Baguio Country Club ba to? Kasi ang daming bili na tinapay ng lahat ng mga kaibigan. Di ba? Kasi nga, alam mo yung nag-viral sa kaibigan nating si Vice Ganda hindi pinagbilhan sa Baguio Country Club kasi hindi siya member. Ay, Miss Vice Ganda, mag-member ka na lang para hindi mo binaviral yung sarili mo na hindi ka nakabili ng sikat na tinapay dyan. But anyway, nag-stop kami at bumili kami kung ano pa yung ma-accommodate namin nung sibuyas at saka bawang, 35 pesos ang kilo. Pag namili ka, hanggang 75. Laking difference naman kasi talaga sa presyo dito sa Maynila. Pwede nga lang bumili ng isang sako, hindi ko alam na. Naku, kasyang-kasya. Kung kasya pa lang dun sa likod namin, ay bumili pa kami ng mas marami. Pero yun lang, sinasabi namin na... Sulitin na talaga, ma'am, kung ganun kamura, no, ma'am? Oo, kaya lang, yun nga, pagdating kasi dito sa Manila, talagang mahal na ang presyo. Ang madalas na pinagbabasehan ng ating inflation rate ay yung mga primary cities dito sa Visayas at Mindanao, kasama na ang Metro Manila, dito naman sa Luzon. Kung magtitingin ka sa statistics, talagang ito ang tinitingnan nila. Magkano dito? Talagang pagdating dito sa Maynila, sobrang mahal. Pati bigas, hindi ninyo napapansin, ang mahal na. Kaya sana, yun nga, sana medyo dumating na yung hinihintay nating tubig o ulan. Yes. Para makapagsimula na rin mag-fill kaso, ma'am, parang mga ilang buwan pa yan, kakastart pala ng summer, ma'am. Yeah. I attended a water, a conference. Parang round table exchanges with the mga technologists, mga researchers and scientists na galing Israel tungkol sa tubig. Kasi nga, 'di ba sila ay isang landlocked na country at saka puro disyerto. Pero sila ay may teknolohiya na nakakapag-provide ng tubig hindi lamang sa kanilang bansa, kundi sa mga katabing bansa kagaya ng Jordan. Imagine that, wala silang tubig pero they provide water. So dito shinare nila maraming technology na pwedeng magamit para ma-recycle natin yung tubig ulan. Pangalawa, makuha natin, palibo tayo ng dagat, makuha natin yung tubig dagat at ma-desalinate para magamit natin pang araw-araw. Ang gaganda ng kanilang technology. So hindi lang po siya pang agriculture, like let's say irrigation. Pang inom, gamit araw-araw. Pang everyday use talaga. Kaya very innovative talaga. Oo, ganda. Sabi ko, pero meron palang ganun. Pero sinabi ni hello to Yusek David. Sinabi niya na maganda raw balita dahil daw sabi nila hanggang August ang El Nino, pero sabi niya naman tagal, August. Baka daw sabi ng Pag-asa ay mas shorten ang El Nino at magsimula na ang ulan ng kalagitnaan ng Mayo next month. Sana naman kasi usually naman, ma'am, end of May or start ng June doon nagsisimula ang rainy season So, meanwhile, tipid muna tayo, kung pwede lang na, huwag mag-aksaya ng pagkain. Kasi yung iba, porque tinatapon yung mga tira-tirang pagkain. Kaya don't get food that you cannot eat. Magluto lang nung dapat. Wag takaw tingin din. Huwag ganon. At kung magluluto kayo ng marami, make sure na, i-freezer natin, itabi natin yung mga sobra. Tapos i-portion na natin na maigi. Iluto nyo ulit ng after few days na hindi na nila alam, kala nila bago na naman. Diba? Mekos mo lang ng konti yan. Diba? Hindi nila alam, nirihit mo na lang, pero dinagdagan mo pa yung be creative. Ako kasi ginagawa ko, lalo na sa condo, pag nakatira ako ngayon mag-isa, ang ginagawa ko para solution ko para di ko na kailangan bumaba ng condo or bumili pa pag kunyari dinner time, kasi after late ka a na long minsan day. lalo kung galing sa mga...
lalo kung galing pa sa mga event or event, coverage. oo. Ginagawa ko pa, since mahilig din ako magluto, ma'am, yun, nagluluto na ako sa condo, so dinadamihan ko na. Like, kunyari, Tapos, 1 kilo, 2 kilo, tapos pinoportion ko na po ng mga pang isang Para araw. hindi laging iniinit lahat. Yes, yes. Kita nyo na, Ilalabas na chip. lang po, tapos microwave na lang. Magandang chip yan, lalo na sa ating mga kabataan Portioning lang na talaga. nagsisimulang, yung mga taga-probinsya na nandito nag-i-stay. You can cook and i-ano nyo na, apportion nyo na for the following days para isa-isa lang, hindi sobra ang luto at hindi sobra-sobra ang init. Hindi init ng init. Kasi pag init ng init, hindi na masarap. Nasisira yung quality. Okay, marami pa tayong pag-uusapan, mga katribo. Pinag-usapan lang natin tungkol sa ating inflation rate na magtaas. at least expected na ng nasa forecast lahat, na. Hindi siya sumobra. Given the circumstances, at least andun. Pero mababa pa ng 0.3%. Bumaba pa tayo. But marami pa tayong pag-uusapan, mga katribo. Magbabalik after a short break ang Hot Patatas. And this break is brought to you by Angkas, Beat the Traffic, Bayad Center, #Bigger Better Younger Bayad, and you can buy it all. Globe, atin ang mundo. Meralco, ang liwanag ng bukas. SM, we've got it all for you. Smart, live more today. Union Bank, it starts with you. Infuse yourself with the knowledge needed to hone your business skills. Business Sense, a show where we engage with entrepreneurs, startups, and MSMEs in meaningful discussions on business growth and current marketing trends. Airs every Monday, 10 a.m., only on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now on YouTube. Tune in to Daily Tribune's show aimed at addressing the needs and problems of our OFWs from different corners of the globe. Hear about their plights and success stories every Tuesday and Thursday, 3 p.m., only on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now on YouTube. Straight Talk dives deep into present issues of leadership, politics, business, and more. Engage in insightful conversations with industry shakers, government leaders, and trailblazers every Wednesday at 10 a.m. only here on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. And welcome back here sa Hot Patatas. Welcome back, mga katribo. Sana nag-enjoy kayo ng ng inyong merienda dyan. Yes. Ano kayo merienda ng mga katribo natin? Siguro yung iba talagang may hot sweet potato. Yeah. Hot patatas pa rin, pero kamote, di ba? Yung mga sweet na kamote na sarap niyan. kasabayan niluluto sa banana Q. Kamote Q. Ayun, kamote Q. Parang tayo ko lang din nakakain nun, ma'am. Naku. Wala akong nakikita nagtitinda nun dito malapit. Nagpapahanap nga ako nung last week, Holy Week Monday yata yung sabi ko, hanap nga tayo ng banana Q. Wala eh. Pero enjoy habang kami pinapanood ninyo at huwag kayong aalis. Marami pa tayong pag-uusapan. Ito, ma'am. Take it away. DOE targets zero brownouts. Ano how kaya true? ito? Sabi ng Department of Energy. Tingnan natin. With the adverse effects of the El Nino phenomenon still being felt nationwide, the Department of Energy, or DOE, has directed all power industry stakeholders to guarantee uninterrupted services and zero brownouts amid the dry spell. Sana nga totoo. Pero wala pa naman tayong naramdaman. Wala pa naman. Siguro sa provinces. Ewan natin sa provinces. This comes as Energy Secretary Rafael Otilla issued twin advisories on April 1, urging all players to have all hands on deck as the country navigates through the dry months when power demand historically shoots up. Based on the first order, the National Grid Corporation of the Philippines, or NGCP, as the transmission operator, should avert grid interruptions and disturbances as experienced in the past and prepare for potential power supply issues and threats. NGCP, concurrently as the transmission network provider, shall complete all major transmission projects as scheduled in the first half of 2024, including the Hermosa San Jose 500 kV transmission project on or before the date set in the latest transmission development plan. The advisory read, NGCP shall expedite the processing and approval for the testing and commissioning of new generation facilities to enable the entry of additional capacity to the grid, it added.
Likewise, the generation companies were told to comply with the DOE-approved grid operating and maintenance program and strictly observe the outage allowance. Meanwhile, the distribution utilities should comply with the Philippine Distribution Code and ensure the continuous operation of distribution systems by the rules and regulations of the Energy Regulatory Commission. On the other hand, the National Electrification Administration, or NEA, we call it NEA, should formulate mechanisms to capacitate electric cooperatives to effectively and efficiently provide distribution services to consumers. And I understand this coming month, there will be a parang ano to, pagtigil ng operasyon for a day. I-announce pa yan sa NAIA dahil papalitan nila yung mga lumang mga equipment nila para mapabilis pa at mapahusay ang kanilang serbisyo. Pero sana nga, kung mag-a-announce ang mga kooperatiba, ito yung mga nagpapatakbo ng supply ng electricity sa mga probinsya lalo na. Ipaliwanag ninyo kung bakit merong interruption, hindi yung interruption ay ganito. Biglang eto na wala, di ba? Magpaliwanag naman kayo kasi syempre kahit papaano alam nilang wala nang magagawa eh. They are at your mercy yung inyong mga miyembro. Pero sabihin man lang ninyo kung bakit merong interruption, anong nangyari? Para at least naiintindihan nila na hindi na lang bigla, bakit wala kaming... Bigla na lang mawawala. Bakit wala kaming ilaw? Oh my goodness, kaya pala wala kaming ilaw ay dahil nag-party yung aming gobernador sa kanyang town. Naubos lahat doon. Diba? Pinapatay yung supply dun sa ibang towns kasi nagpa-party para i-focus doon para masiguradong hindi may interrupt. Mga katribo, sino yan? Hulaan? May ganun? May ganun. Totoong buhay yan. Mga katribo, kasi yung mga kapaghula, Grabe naman yun. Bibigay akong regalo sa inyo. Okay. Isang magandang t-shirt ng Daily Tribune at saka kasama ang aming cap at ito. Sabihin ninyo, sino to? Mag-ano kayo dyan? Maglagay kayo sa comment namin. Yung mga nanonood sa akin sa Facebook page na live stream tayo sa Facebook page ng Daily Tribune. Gayon din sa Tribune Now na YouTube channel ng Daily Tribune. So, mag-comment kayo dyan. Sabihin niyo sino yan? Aling town yan? Alam niyo yung totoo yung sinasabi ko, di ba? Gobernador ba to, ma'am? O city mayor? O councilor? O board member? Inisa-isa na. Grabe naman yun. Congressman. Congressman. Ang tatay ay gobernador. Ang nanay ay mayor. So dynasty pala to. Dynasty. Kinanya ng lahat ng town. Gusto nila silang mayor. Kulang na lang gawin nila monarchy. Diyos ko. Anyway, sana man lang ipaliwanag ninyo at sabihan man lang o bigyan ng kaukulang notice ang mga kababayan ninyo dyan. Para naman hindi sila gulat na gulat. Di ba ngayon kainit-init, wala silang di ba, mawawalan sila ng kuryente. Di ba? So anyway, tuloy nga tayo. Yun lang naman. Tama din. No? Kasi actually, that should be implemented din hindi lang sa isang province or town. No? Even ng lahat ng mga electricity suppliers natin dito sa Philippines, no, kailangan kung magkakaroon talaga ng power interruption. Wag naman yung last minute yung yung announcement para makapag-prepare naman yung mga tao, 'di ba? Unless na talagang di ba? Or emergency kung may puputok may biglang or may mga na-observe sila na magiging hazard sa safety din ng mga tao, no. Pero kung mga maintenance lang naman, yung mga scheduled maintenance, huwag naman yung last minute yung announce, 'di ba? Katulad ng in fairness naman sa Meralco, 'di ba? I mean, ahead of time naman sila nagsasabi. In fairness sa Meralco, marami pong salamat. Ako masaya naman ako sa services nila sa amin. Sa aming lugar. Ewan ko doon sa iba. Pero yung ibang energy supplier, lalo na sa mga far-flung areas, sa mga provinces, no? Wag naman, it's either last minute mag-a-announce o biglang bugs, wala na lang. Wala na lang. Tapos saka magkakaroon ng announcement. Diba? Anong Ang labo ng galon. No? Kasi maaari baka mamaya may mga may nasakupan pala kayo na ina-avail yung energy nyo, yung electricity galing sa inyo, tapos may mga mahalagang projects or trabaho pala sila tinatakbo or mga may
functions na Ano, nangyayari. may mga ospital. Ay, yung mga ospital, yun, yung mga ganun, di ba? Na hindi nila namalayan, hindi sila nakapag-ready. Kayo mga ospital, mag-ready rin kayo lagi na meron dapat Ng mga generators talaga. generators na Oo. naka-ready. Yun, yun Kasi din, lalo yun na din. ngayon, hindi mo masabi, sobrang init. Pero sa akin naman, kagaya ng ulan, na lagi na lang, at bagyo, na lagi na lang nating na-experience, dahil alam natin na yung ating bansa ay talagang dinadaanan ng bagyo. Dapat ready na tayo dyan, matagal na. Diba? Yes, Lagi yes. na lang, napag-aralan namin at gagawin namin ganito. Pero Pero ganun taon-taon pa rin, ganun pa rin diba? naman, di ba? Oo. Hindi, Tapos, hindi naman nagbabago yun, ma'am. Hindi naman siya nag-a-adjust. Tayo dapat yung nag-a-adjust. Eh. Dapat alam na natin kung paano ma-handle yung mga ganyang Yes, sitwasyon. yes. Kagaya rin ng init. Alam na natin na ganitong panahon ay merong El Nino. Alam na natin na pag tag-init ay tag-init. Di sana naman yung mga kinauukulan, alam na nila kung anong gagawin. Yes. Hindi yung magpapalabas sila ng mga press releases na, ginawa na namin ng ito, ginawa na. Dapat nga noon pa ninyo ginawa yan, di Yes, ba? Kasi yes, ang mismo. given na yan na meron Mismo. tayong dinadaan ng ganyan. Kaya huwag niyo kayong magmalaki na ginawa kaming ganyan. Pero wag ka, ganun pa rin yung nararamdaman namin. Dapat ng mga protocol na consumers. yan, di ba? Oo. Kasi kung dati nyo pa napag-aralan, na-foresee, di ba? Dapat ini-implement nyo na yan as protocol, eh. Di ba? Yun, Annually, yun naman kasi yun. seasonal naman yan. Oo. Ayun. Kaya, yun lang, iniisip na namin di ba? Kahit sa pagkaraniwan, kayo mga katribo, di ba? Nababagyuhan tayo. Alam natin na dinadaanan tayo ng bagyo. Alam natin na halos taon-taon, ilang 20 bagyo ang pumapasok sa atin, at least 20. Kaya nga hanggang Z, meron pa, balik na naman tayo, di ba? A to Z. Minsan, Oo. within a year, bumabalik na agad sa A. Kaya nga So, tingnan mo ha, sa dami ng bagyo, at yan ay nung time, simula may Pilipinas, alam na natin yan. Simula ng may mundo, alam na natin yan. Sana naman, at may mga kaunlaran, pag mga ginagawang pamamaraan ng ating gobyerno, para hindi taon-taon laging may namamatay, nababahaan, lagi na lang may evacuation. Alam nyo nang binabaha yan, maraming nabubuwis na buhay dyan, bakit pinababalik pa rin yung mga tao dyan, di ba? Sana ayusin na lang. Yes. Tapos alam nating maraming tubig pag tag-ulan, bakit hindi na natin ginawa yung teknolohiya na yan para may iwasan? conserve. Tsaka may conserve din yung tubig, no, na naiipon. Tinatawanan nga tayo ng ibang bansa. But look at Malaysia, may sarili sila kung paano ma-catch yung kanilang rainwater at magamit sa pang-araw-araw May mga catch nila. basin na sila and reservoir for Bakit it. hindi natin kayang gawin? Diba? Nauuna Ang po ibig kasi sabihin- politika dito. Oo nga, may balita rin. Mga katribo, meron din akong balita Pag may negosyo ka, na dadalhin mo sa isang probinsya, kailangan i-approve yan ng governor. Ng government. Pag hindi kasali ang governor o hindi niya i-approve kasi hindi siya ang makikinabang, hindi papansinin yan. Meron daw ganyan. Kaya ma'am, ang hirap magkaroon ng ng mga maraming mga Pilipino na matatalino at maraming mga innovative na ideas. Pero ang hirap na hirap sila ma-implement dito, ma-approve dito, magkaroon ng funding kasi nauuna yung mga ganyan. Kaya ang daming mga Pilipinong ang daming technological advances na ibang bansa sa ibang bansa, sa ibang bansa sila pumupunta Kasi- for the funding. Oo, totoo. At sa ibang bansa, Tsaka doon na i-implement. nakikinabang. Oo. Doon na lang nabebenta. Dito kasi kailangan may hati muna yung mga Wawa naman government tayo. officials Wawa. From the barangay level to the provincial level, kailangan may hati Wawa Pinoy, wawa. Sabi ng mga bata, wawa. Okay, wawa Pinoy. Nako. And makikita natin to, ma'am, hindi lang sa mga technological ideas, kahit sa sports nangyayari din Oo nga. yan, di ba? Oo, yung magagaling nating athletes, minsan napapansin pa ng Nakukuha ibang tuloy, bansa. kinukuha ng ibang bansa kasi hindi natin sinusuportahan dito, di Pero ba? ngayon naman, in fairness, mukhang naaayos na kasi Yes. nagpe-place na tayo, may naiuwi na tayong mga gold Oh. Tsaka marami tayong mga players na even though kunyari half American or half European, pinipili nila dito na maglaro. Magandang yun. Sana tuloy-tuloy ang support. Oo, at saka bawas-bawasan na yung pamumulitika. Oo. Okay. Marami pa tayong Yes. pag-uusapan, direct ha. Marami pa mga katribo. In a short break, magbabalik po ang Hot Patatas! And this break is brought to you by Angkas, Beat the Traffic, Bayad Center, #Bigger Better Younger Bayad, and you can buy it all. Globe, atin ang mundo. Meralco, ang liwanag ng bukas. SM, we've got it all for you. Smart,
Live more today. Union Bank. It starts with you. Infuse yourself with the knowledge needed to hone your business skills. Business Sense, a show where we engage with entrepreneurs, startups, and MSMEs in meaningful discussions on business growth and current marketing trends. Airs every Monday, 10 a.m., only on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now on YouTube. Tune in to Daily Tribune's show aimed at addressing the needs and problems of our OFWs from different corners of the globe. Hear about their plights and success stories every Tuesday and Thursday, 3 p.m., only on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now on YouTube. Straight Talk dives deep into pressing issues of leadership, politics, business, and more. Engage in insightful conversations with industry shakers, government leaders, and trailblazers every Wednesday at 10 a.m. only here on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. Alright. Pinag-uusapan pa rin natin. Welcome back mga katribo. Kasama ko pa rin po ang aming creative director. Hello everyone. Oo, at ako pa rin po ang inyong katribong si Chinky. Kanina pinag-uusapan natin yung tungkol sa mga kooperatiba na sabi nga ng DOE, they will do their best na mapunan yung mga pangangailangan lalo na ngayong tag-init. Pero po, ang Meralco ay meron ding paalaala sa atin, sa ating lahat, upang maiwasan ang sunog. Kasi yung 25% po na increase in fires, ay ang kadahilanan po nito ay sa residential areas. At bakit? Ito po ay mostly caused by electric ignitions and wrong use of extension cords. Top the reason. Ang pinaka-problema pala dito Tayo mga Pilipino kasi talagang Oo, sinusulit natin yung mga saksakan. saksakan. Oo. Sinasagad Kaya ito po ang number one nilang tip sa atin ng Meralco, gumamit ng extension cord na may certification. May BPS certification, ICC sticker, Philippine Standard Quality Safety Certification, yan po yung number one. Kaya i-check po ninyo yan. Yan po yung nakalagay dun sa, normally lalagyan nitong cord. Pangalawa, ano yung nga ba yung pangalawa, Direk? Ito, tip number 2, ilayo sa mga flammable materials ang extension cord. Ito, medyo no-brainer na to. No? Medyo it doesn't make sense yung electricity na nga, ilalapit mo pa sa mga madaling masunog o yung mga volatile na substances na mabilis umapoy. Siyempre, huwag na natin ilapit. May nakita nga ako, pinuntahan ko minsan nung may pinuntahan kaming barangay sa Manila. Aba, yung extension cord ay katabi ng lutuan. Ay, grabe. Sabi ko, ano to? Binati ko nga Sabi ko, bakit po andyan katabi pa ng ng tangke, no? Oo, sana naman mag-ingat po. Kasi Grabe. sila siyempre iniisip nila, kasi mainit, habang nagluluto, nakasaksak doon sa yung electric fan. Hindi nila napapansin, lumalapit na doon sa kalan. Kaya pag-ingatan ho natin yan. Ang number 3 po na tip ng Meralco ay huwag i-overload ang inyong extension cord. Ayan. O minsan, andyan na nakakabit na. Kasi may extension cord na 5. May mga pang-octopus pa na ang dami. kinakabit. Parang bata pa lang ako, ma'am, naririnig ko na yung paalala na yan na huwag i-overload. Huwag gagawa ng octopus connections, no? Kasi, nga, puputok naman talaga yung natin, extension cord pag ganun nangyari. Ito, number 4, Direk. Ayan, direktang i-plug sa wall outlet ang mga major appliances, yung mga ref, no, yung mga aircon. Hindi ko alam, wala naman siguro gumagamit ng extension cord para sa aircon. No? Pero sa siguro, minsan kasi yung mga minsan pag may problema, minsan makikita mo may problema yung kanilang saksakan sa refrigerator. So, nakikita mo na nakasaksak yung extension cord doon sa kabila kasi yung kanyang refrigerator ay kailangan ding isaksak. Hindi, ayos nyo po yung plug para hindi kayo namimiligro na sumabog yung inyong extension cord. Ayusin na ninyo kapag electrical, napaka-importante niya. Or, alam ko kasi, ma'am, if gamit kayo ng extension cord, may mga, kunyari, ikakabit nyo sa ref, may extension cord na built for heavy appliances talaga, heavy equipment talaga. Higher voltage, Oh, kumbaga. yes. Yung mga handle, yung ganung klaseng power na dumadalo. I-check po ninyo, meron kayong mabibilhan na mga malalaking outlets, huwag na po kayong magtipid na pumunta sa mga cheapy na bilihan nitong mga ito. Baka pati extension cord sa divisory nyo pa rin.
Tingnan ninyo, Pag kasi minsan meron silang mga certification na okay, pero hindi naman po peke eh. So pumunta na kayo sa mga kilalang nagbibenta nitong mga extension cords na ito, hindi baling magdagdag tayo ng extra. It's better safe alam than nating sorry. safe. Oo. Yes. Baka nga mas matipid pa kung bibili tayo ng Okay, sa ng safe. masunugan ka Kaysa ng masunugan bahay, ka, di ba? grabe. Oh, Ito, tip number 5. Oo. Siguraduhin nasa maayos na condition ang extension cord. Minsan kasi, hindi mo alam, may diferensya na pala o medyo may bukas na yung kalahati, yung part Or of it. back na yung ano. Oo, Baka yung extension cord, gusto matanda pa sa'yo. O minsan, kinain na ng mabait. Oh, yeah. Kinain na ng mabait, ginagamit nyo pa, ano na Ginagamit pala, pa, may oo. diferensya na pala. So, laging i-check kung pwede bago gamitin. I-check nyo muna bago Yes. gamitin. Okay. Wala nang hihigit pang makabubuti sa anong tawag dito, yung pag-prevent, sa Yes. prevention ng mga bagay na maaring maging sakuna, Diba? magdala ng sakuna sa May atin. kasabihan nga, prevention is better than cure. So, Kasi imagine mo, nasunugan na kami, na-experience ko yan, 1998. Again, it's not because of electrical, it's because of candle. Again, dahil walang elektrisidad. babalik pa rin talaga doon. Walang elektrisidad. So, nagsindi ng kandila, mga bata, ayun, dala ng mahangin, nadala ng kurtina. But, yun pa rin, mas mabuti na maging mapagmasid sa ating mga gamit sa bahay. Safety talaga mo. muna. Safety, nothing more good. Malalampasan ng pag-prevent ang mga bagay na makakasira sa atin o magiging cause ng sakuna. Buti kung basta mawalan ka lang ng bahay, kung mawalan ng buhay, mawala ang isang miyembro ng pamilya, is napakasakit. Hindi na pwedeng Wala ka ibalik. lang ng bahay, nabawasan pa kayo ng ano. Okay, so yun, ingat-ingat Okay. lang mga katribo pag So, may time. Yeah, so yan lang public service announcement nga na hatid ng Meralco sa atin. Maraming salamat, Meralco, sa inyong public service. Anyway, ito. Ito na, ikaw na nga niyan, direct, kasi Ito na ang mata ko, third news roundup natin. Ito na nga, pinag-uusapan natin kanina pa. Dangerous heat levels affect 11 areas here in the country, no? Grabe talagang init. Yes, grabe talaga. Kaya guys, stay hydrated talaga. Oo, Ito nga, 11 areas in the country were forecast to experience an init factor. Official na pala ginagamit yung term Oo, na init init factor. factor, oo. Okay, of 42 degrees Celsius and above yesterday. Sabi nga to ng Pag-asa, no? So, Ross City and Capiz was expected to have the highest heat index with the temperature peaking at 44 degrees Celsius ang taas. My goodness. Meanwhile, a heat index of 43 degrees Celsius was projected in Apari, Cagayan. Lagi namang mainit dyan sa Cagayan eh. Dagupan City, Pangasinan, the Central Bicol State University of Agriculture in Pili, Camarines Sur, Aborlan, Palawan, Iloilo, City Iloilo, and Dumangas, Iloilo, no? Naku, ang init pala sa Iloilo. Grabe. Ingat kayo dyan, mga taga Iloilo. On the other hand, the 42 degrees Celsius heat index was expected to be felt at the Ninoy Aquino International Airport in Pasay City, Puerto Princesa City, Palawan, Catarman, Northern Samar, and Cotabato City, Maguindanao. Ito naman sa Baguio City and Benguet State University in La Trinidad had the lowest forecasted heat index at 26 degrees Celsius. Of buti course, pa sila. Baguio yan. Oh. Oo. Pero man, parang medyo mataas na nga rin yan Mataas para na sa rin. Baguio eh. Kung sa bagay. Medyo di mo nagdama yung lamig masyado nun, 26. Pero kung nasa Baguio Country Club kayo, hello mga taga Baguio Country Club. Andiyan kayo sa Camp John Hay. Sa aking obserbasyon, yan yung totoong old Baguio, malamig, malinis, mabango. O sana magawa ng Baguio na maibalik yan dun sa pagpasok ko pa lang ng Baguio City, amoy mo na yung pine trees ngayon, hindi mo na maamoy eh. Anyway, tuloy mo nga direct. Ito, according to Pag-asa, the heat index is the human discomfort level that gives the apparent temperature, or what humans perceive or feel is the temperature affecting their bodies. The effect-based danger classification ranges from 42 degrees Celsius to 51 degrees Meron Celsius. kaya nun? 51 And it's degrees? likely, sa iba bansa man, for sure, lalo na sa mga yung mga mabuhangin na countries, no? Pero sana naman, hindi umabot yan dito. Anyway, and its likely effects on the body are heat cramps, exhaustion, and probable heat stroke with continued exposure. Ito nga no Lunes, Pag-asa weather specialist Obet Madrina said, intensified heat may be expected in a large proportion of the country this April. The public is encouraged to take preventive measures against extreme heat's possible effects
on human health, including limiting the time spent outdoors, drinking plenty of water, and wearing protective and comfortable clothing outdoors. At mag-sunscreen din kayo, guys. Oo, tama. Oo, At para saka hindi yung sunog ang balat nyo. meron kasing mga elderly or senior citizen who keep their body healthy by walking in the morning or in the evening. I think it's best if you walk early in the morning, Early in the around morning. 5 o'clock until 6. Siguro isang oras. Kasi healthy pa naman yung yung sunlight ng ganung oras. Yes. Hindi ganun kainit. So, bearable yung init. Huwag na kayong pag mag 7, 8 o'clock, huwag na muna kayong lumabas kasi sobrang, or sa gabi, sa hapon, huwag na muna. Mainit pa rin. Mainit. So, siguro yun. Anyway, karamihan naman ng elderly, they wake up early, start walking at 5 o'clock. Mas maginhawa pa pati simoy ng hangin, mas malamig. Yes. So anyway, mga katribo, we talk about the inflation rate. Hindi masaya na tumaas ang inflation rate, pero nakakatuwa din Na naman. nasa forecast. Pasok lang sa forecast. Pasok sa forecast at hindi ating naman gobyerno. nasa Nag-over dulo. the top talaga. Unlike ng mga nakaraang taon nga. So mas mababa tayo ngayon compared last year. Same Actually. time, mas laki ang pagkababa natin ngayon, nasa almost 2%, over 2% ang taas. Okay, ang baba, ang rather. pangalawang balita naman natin kanina, ang DOE o Department of Energy ay they are targeting na magkaroon ng zero outages the following year sa pagkakaroon ng mga planta nga ng energy no. At sana nga itong mga kooperatibang ito ay maging totoo sa pangako ng DOE sa kanilang pakikipag partner sa DOE na walang outages ngayong tag-init. Sobra na tag-init na, wala ka pang electric fan, ano? Sobra talaga. At yung huling-huli nating usapin ito na nga ang ay tungkol sa heat index na nga. kadalasan ay nagiging source ng heat stroke maging ng mga kabataan. So mag-ingat lang po mga katribo. Okay. Ayun, kaya stay hydrated guys. Huwag na masyadong lumabas kung hindi naman kailangan. At sabi nga ng mga doktor, lalo mga hi Doc Dea, naisingit pa eh. Masaya daw ang kidney pag 8 glasses of water ang naiinom natin sa maghapon at least. So, pasayahin si kidney, uminom ng 8 glasses of water a day. Yes. So mga katribo, stay safe. Yes. Kahit na marami tayong mga frustrations sa ating palibot, sa ating gobyerno, tuloy lang ang buhay. Ganyan lang naman, we cannot do, some things are beyond our control. Let's just continue to be happy. Sabi nga sabi ko nga sa anak ko, anak, you don't need anyone to make you happy. You have to choose to be happy. Diba? Nasa iyo yan. Choose to be happy kahit na marami tayong problema. Okay mga katribo, yan po ang ating hot patatas ngayong araw na ito. Sana'y nabigyan namin kayo ng mga sapat na impormasyon at sana naman po hindi ito sobrang init na nakapagpainit na ng inyong ulo. At enjoy lang po ang buhay. But stay indoors hanggang maaari, drink a lot of water, at tuloy-tuloy lang po tayo sa pagpili na maging masaya. Yes. Okay. At magkita-kita tayo sa Lunes. Sa Lunes next week, no? Have a good weekend. Enjoy your weekend. Huwag niyo kaming kalimutang panoorin. At sundan po, i-like and subscribe ang aming Facebook page, Daily Tribune, at Tribune Now sa YouTube. At sa YouTube channel na Tribune Now. So, yan ang Hot Patatas, Monday, Wednesday, and Friday, 3 p.m. Thank you very much and bye-bye. See you next week.